ka na ika'y mawiwili. So mga par, sa naging lingguhan nga po na batikos ni Oscar De La Hoya sa mga nangyayari sa boxing sports. Tinira nito mga idol ang kakatapos lamang nabakbakan ni Jake Paul kalaban si Mike Tyson. Ano yan ni Golden Boy mga boss? Halatang scripted daw ang bakbakan ni Tyson at Jake Paul. Sa mga boxing fans daw na walang alam sa boxing, sasabihin daw na tunay ang naging laban ng dalawang fighter. Dahil nga 58 anyos na itong si Mike Tyson. Pero sa kagaya daw ni Oscar De La Hoya na isang boxer at isang batikang promoter, alam na alam daw nito mga idol na scripted daw talaga ang naging bakbakan. Ginawalan daw ang bakbakan ni Jake Paul at Mike Tyson para ipromote ang naging laban ni Katie Taylor at Amanda Serrano na siya talaga naging highlight sa boxing event. Samantala kagaya sa ina-expect natin mga boss, maliban sa pagbanat ni De La Hoya kay Jake Paul at Mike Tyson, pinahiyan na naman ni Golden Boy itong si Canelo Alvarez. Aniya wala daw pagkakaiba si Jake Paul na mahilig lumaban sa matatandang fighter sa Mexican superstar na si Canelo Alvarez na mahilig din lumaban sa mga bata sa kanyang dibisyon at iniiwasan ang tunay na kalebel nito sa bakbakan. Nagsimula daw mga idol ang cherry picking noong 2000 sa panahon ni Mayweather at ginaya daw ito ni Canelo noong 2020. Ang naging boxer lang daw mga idol na nagdala noong 2000 at gumaya sa kalidad ng mga boxer noong panahon ni Oscar De La Hoya. Walang iba daw mga idol kundi si Manny Pacquiao. Si Pacman lang daw talagang nag-iisang superstar na pumalit kay Golden Boy, Pernell Whitaker, Roberto Duran, Tito Trinidad at Julio Cesar Chavez. Ang Pinoy lang daw talaga mga idol ang naging superstar na hindi namimili ng kalaban. Lahat daw nang iharap kay Pacman, talagang nilalabanan niya. At ito daw talaga mga idol ang isang tunay na warrior sa boxing sports. Pero nang dumating daw si Floyd at Canelo, lahat daw ng boxer gusto nang protektahan ang kanilang serolo sa boxing sports. Trinidad, we were warriors. We fought everyone. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po diniklara ni General Casimero ang kanyang retirement sa boxing sports, na para sa atin mga idol isang hype lamang ito ng angas ng Pinas. Kaagad naman po mga idol pumutok ang balita na to sa bansang Japan, ang naging announcement ni Casimero sa kanyang pagretiro. At ang mas matindi dito mga idol sa balita na to, si Inoue daw ang dahilan bakit ayaw na lumaban ni Cuadro Alas. At kung tatanungin tayo mga idol, kung merong epekto ang balita na to sa status ni Casimero sa laban nito kay Inoue, malaki talaga mga boss. Imbis walang interes lamang ang kampo ni Inoue na labanan si Casimero, pero dahil sa balita na retired na ang Pinoy at makarating ito sa kampo ni Inoue, siguradong deleted na talaga si Casimero. Kumbaga hindi na nag-i-exist si Casimero sa 122 pounds para sa mata sa kampo ni Inoue. Samantalang speaking kay Cuadro Alas at Inoue mga idol, matapos nga po nag-share si Casimero ng kanyang ilang imahe sa social media kasama ang magagandang dilag sa kakatapos lamang nito na car show. Tila bumawi naman dito mga idol si Inoue. Pinakita din nito mga idol ang malupit na galawan niya sa magagandang dilag sa Japan.